Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, July 1 na po 2026, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Panibagong sama ng panahon at mas malakas po ito na manggagaling po sa may silangang bahagi ng ating bansa. Aalamin natin kung ito'y papasok sa pagiging typhoon o super typhoon category po na bagyo. Gayon din, eto nga pong high chance na LPA ay patuloy pong nagbibigay ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Eastern Visayas, Bicol Region, Metro Manila ngayong araw po ng Miyerkules. Ito po ay magiging isang ganap na tropical depression hanggang tropical storm, pinakamalakas niya na yun bago lumabas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayon din, naalamin natin ang epekto po ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Pero bago tayo magpatuloy, baka makakalimutan nyo hong i-like, i-subscribe at i-share po ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. So mga kababayan, meron po tayong paglilinaw ngayon. No? Doon sa naging forecast natin kahapon, sinabi ko nga ho na tropical depression na yung low pressure area na nasa loob ng ating par. Yun ho ay pinagbasihan natin ang forecast po ng Japan Meteorological Agency, which is mas advanced kasi at nakikita ng direkta yung pinakalagay ho ng panahon. And sa pagkatala ng pag-asa, ito ay isang high chance na low pressure area. Ang isang high chance na LPA, tropical depression, ay hindi po halos nagkakaiba o nagkakalayo ho ng lakas. So sana ho ay malinaw ho sa atin yan. Ngayon po, sa pinakahuli pong pagtatala, ito pong low pressure area o high chance na ma-develop po bilang isang tropical depression ay patuloy pong nagbibigay ng mga pag-uulan sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Huli ho itong namataan mga kababayan ko, nandito po ito sa coastal water po ng Gasan, Marinduque. At mas lalawak pa o mas magbibigay pa yan ng mga pag-uulan sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition, ito po, no, isa-isahin muna natin yung forecast weather condition. Then, inext natin yung apektadong mga lugar ng heavy rainfall warning dahil sa banta ng LPA at ito nga po tinatawag natin na southwest monsoon. Sa area po ng Metro Manila, makinig po mga kababayan, kasama po ang Visayas, ang Central Luzon, Calabarzon, ang Mimaropa, at kasama po ang Bicol Region. Ngayong hapon po ng Miyerkules, asahan po natin ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po yan sa LPA. Tandaan nyo pong mabuti, ito pong low pressure area, hindi itong magiging super typhoon, yung nasa loob po ng ating bansa. Iba yung sinasabi natin na manggagaling sa may silangan. Mamaya, pag-uusapan at aaralin natin yung mga senaryong pwede pong mangyari. Sa area naman po ng Zamboanga Peninsula, sa PARMM, kasama po ang Lanao del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Oriental, kasama po ang Davao del Sur, Davao Oriental. Ang weather condition ho sa mga lugar na yan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ang aasahan. Ito po yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan na may kasamang pagkulog po at pagkidlat. Dahil naman po yan sa habagat o southwest monsoon. Ang habagat ho sa kanlurang bahagi ng ating bansa, nagiging consistent po yung lakas niyan. Dahil nga po nangyari yung tinatawag natin na enhanced habagat and then pumasok etong LPA na ito, nagkaroon tayo ng pagpapalakas ng iba't ibang sama ng panahon. Kapag mahina ang LPA na nasa loob ng ating bansa, pinapalabas yan o pinapalakas yan ng habagat. Pag mahina ang habagat at malakas ang LPA, pinapalakas naman po niyan ang habagat o southwest monsoon. Ganun po ang mga senaryo pong nangyayari. At sa nalalabing bahagi naman po ng Mindanao, the rest ng Luzon ay patuloy pong maging alerto sa banta po ng mga localized thunderstorms. Ang mga localized thunderstorms, minsan napagkakamalan po ng mga kababayan natin na malakas na bagyo kasi may dalawang kategorya ho ang thunderstorms. Merong mahina, merong severe o yung malakas na malabagyo talaga na ang ulan ay tumatagal ng 1 hanggang sa 2 oras. Ngayon po, ito pag-usapan natin, yung panibagong banta ng sama ng panahon na manggagaling po sa may silangang bahagi ho ng ating bansa. And then pagbasihan natin, yung ating po tinatawag na tropical cyclone threat potential, i-flash ko siya sa ating screen. No? At kung makikita nyo, nagsimula ito noong June 29 pa at matatapos hanggang sa July 5, makikita nyo mabuti sa may bandang silangan. Meron ho dyang panibagong sama ng panahon. Malayo pa pero develop na yan bilang isang sama ng panahon o panibagong bantaho ng bagyo. And then doon sa isang illustration natin, simula naman sa July 6 hanggang sa July 12, ito ay lalakas sa pagiging kategorya ng typhoon o magiging super typhoon category.
Dinouble check ho natin yan sa ating tinatawag na advanced weather system. Doon po sa ating forecast track ng sama ng panahon, nakita po na lalapit dyan dito po sa bandang Eastern Visayas, North Luzon, ilang bahagi po ng extreme Northern Luzon, yung mga lugar ho na yan, no? Pero hindi po ito magkakaroon ng direktang paglandfall o yung sinasabi natin na pagtawid sa ating Philippine landmass. So dapat ba tayong mangamba o dapat ba tayong mag-alala o matakot dito sa paparating po na mas malakas na bagyo o sama ng panahon? So ngayon, ang sinasabi ko ho dito, hindi tayo dapat mag-alala bagkus kinakailangan natin maging handa at maging alerto. Ito pong low pressure area na nasa loob ng ating Philippine landmass, kapag na-develop na ito bilang tropical depression bago lumabas ng ating PAR, tatawagin ho itong bagyong Henry. At nililinaw po nating mabuti, yan po talaga yung magiging kasunod na bagyo. And then yung susunod na bagyo na madedevelop pag pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, tatawagin naman pong bagyong Inday. At mas malakas ito kung ikukumpara dito sa banta ng bagyong Henry. Ngayon naman, balikan natin yung mga lugar po na makakaranas o nakakaranas ngayon ng mga heavy rainfall warning dahil sa trap or extension po ng hangin nito nga pong LPA at ng habagat. Pag sinabi nating trap extension ng hangin, yan yung tinatawag natin na sirkulasyon ng hangin, yung nakapalibot o yung spiral clouds. Nakikita nyo sa ating mapa, yung may spiral clouds kasi, no? O perong hangin na umiikot dyan sa sama ng panahon. So ngayong hapon po ng Miyerkules, meron po tayong ina-expect na 50 to 100 mm. Sa dami ho ng pag-uulan dyan sa may Quezon, sa Batangas, Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, sa may Marinduque, Romblon at Aklan. Thursday naman po ng hapon, meron tayong ina-expect din na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Palawan at Occidental Mindoro. Pagdating naman po ng Thursday ng hapon hanggang sa Friday ng hapon, meron tayong 50 to 100 mm na dami po ng pag-uulan dyan sa may Palawan dahil naman yan sa epekto ng habagat o ng southwest monsoon. Ngayon, hayaan nyo kung i-explain ko sa inyo kung ano ba ang mangyayaring senaryo dito po sa panibagong banta ng sama ng panahon na ating nakikita sa may silangang bahagi ng ating bansa. No? Ngayon kasi sinasabi ng mga kababayan, Kuya Francis, bakit nagpo-focus ka kagad doon sa panibagong bagyo na paparating? Hindi muna dito sa banta ng bagyong Henry. Ito kasing banta ng bagyong Henry, consistent na hindi ito talaga lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon. So more on nagpo-focus tayo doon sa mas malakas na banta ng sama ng panahon. Etong banta ng bagyong Henry mabubuo, consistent yan kung yan mas lumakas pa hanggang category 2 os, ito yung tinatawag natin na tropical storm. Explain ko pong mabuti. May iba't iba po tayong kategorya ng mga bagyo na dapat pong maunawaan ng mga kababayan natin. Una, i-explain ko sa inyo, yung sama ng panahon na namomonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa, nakikitang lalakas sa pagiging super typhoon po na category ng bagyo. Pag sinabi kasi natin na super typhoon na category, yan po meron pong lakas na tinatawag natin na 185 hanggang 200 km per hour pataas. So pasok yan sa category 5 at yung mga lugar ay direktang maapektuhan, papalot aabot sa signal number 5. At yung pinakamahina naman, tropical depression na meron lamang na 62 km per hour na lakas ng hangin at yung mga lugar na apektado ng signal number 1 is pasok lamang sa tinatawag ho natin na category 1 na bagyo. Marami nagtatanong, bakit daw yung Super Typhoon Francisco, lagi nang binabanggit ng mga kababayan natin, super typhoon pero napakahina, hindi man lang daw nagpaulan. Tapos ito, LPA na high chance lang. Tapos antindi na, halos maghapon na yung mga pag-ulan. Ito explain ko sa inyo. Ito kasing banta ng bagyong Henry o yung high chance na LPN na nasa loob ng ating PAR, yan ho ay direktang naglandfall sa ating Philippine landmass. Unlike doon sa dating bagyong Francisco o Super Typhoon Francisco nasa Philippine Sea, nasa katubigan natin. So wala po yung naging direktang epekto talaga. Pero yung extension ng kanyang hangin, dumadampi o dumidikit sa maliit na bahagi lamang ng ating Philippine landmass dyan sa extreme Northern Luzon. Kaya nga kahit naging super typhoon yun, naitaas lamang ang extreme Northern Luzon sa signal number 1. Ngayon naman po, etong paparating na banta ng bagyo kapag na-develop sa may silangan tatawaging bagyong Inday, yan po ay nakikitang magkakaroon na mas malapit na pagpasok sa ating Philippine landmass o sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang ibig kong sabihin, yung pinakasentro ng bagyo, hindi yan maglalandfall sa ating landmass, pero yung pinaka-extension o yung trap ng hangin, yan po ang didikit. Yung may spiral clouds, yung merong impact na mas malakas.
Ganito ang senaryo. Pag super typhoon o typhoon category na bagyo, medyo kakaunti yung ulan pero sobrang lakas po ng hangin. Which is yung hangin is yung tinatawag natin na life-threatening po talaga na lakas na kayang magpaangat ng mga bubong, kayang magpabuwal ng mga puno, kahit anong tibay o laki ng puno yan. Basta super typhoon category, malakas po talaga yan. Ang mahihinang bagyo naman tulad nitong banta ng bagyong Henry, yan kasi matalagang madedevelop bilang tropical depression bago lumabas. Yan ay pasok lamang sa tropical depression at kung lumakas yan hanggang tropical storm lamang. Hindi ganun kalakas ang hangin pero madaming mga pag-uulan ang mga ibinibigay niyan. Tignan nyo mabuti, high chance na LPA pero umaabot na sa 50 to 100 millimeters na dami ng pag-uulan ang naidudulot niyan sa mga direktang lugar na naaapektuhan. Ngayon naman may nagtanong sa atin, nakakatakot man yung super typhoon na paparating no, dyan sa Misilangan. Ang tanong ng mga kababayan natin, hindi ba mapeperbent o hindi ba maiiwasan o hindi ba magagawa ng paraan na bago lumapit yung malakas na bagyo, mapahina? Sa US po, no, sa ibang bansa, ang ginagawa nila pag merong paparating na malakas na bagyo, ito po, no, sabihin ko lang sa inyo, pinapasabog nila yung pinakasentro at pinakamata. Ang nangyayari ho sa ganong sitwasyon, pag pinasabog nila, imbis na mawala yung hangin o yung pinakasentro ng mata o masira yung sirkulasyon ng hangin ng bagyo, mas lalo pang nade-develop at mas lalo pang lumalakas. So ngayon, wala talagang tsansa ng isang paparating na malakas na bagyo ay mapahina. Pero ito yung sasabihin ko sa inyo, yung panalangin at prayer, mas powerful yan sa mga bombang ginagamit noon para mapahina ang bagyo. Kaya bigyan ko ho kayo ng mga paalala mga kababayan. Eto ho, unang-una dahil nga po bukod sa banta ng bagyong Hending mabubuo, meron pa panibagong sama ng panahon at meron pang habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa, lagi ho kayong mag-antabay sa update ni Kuya Francis. Ngayon ho ay mas inaagahan natin ang pag-update. And doon sa isang second channel natin sa Weather Pinas, nag-update din po ako. Tayo din po ang kinuhang forecaster doon o tagapagbalita. And hopefully, supportahan nyo din. Pangalawang paalala, dahil nga po rainy season na talaga officially, ramdam na natin, hindi na ganun kainit, no? Tuwan-tuwa yung mga kababayan natin na sinasabi, sana naman umulan dito. May mga nagko-comment, Kuya Francis, puro naman bagyo yung balita pero wala namang ulan sa amin. Wait ka lang po kababayan, no? Dahil makakaranas tayo ng mga pag-uulan at ipanalangin natin na dapat handa yung lugar po ng bawat isa. Yung mga low-lying area sa Metro Manila, dyan po sa North Luzon, sa Eastern Visayas at sa malaking bahagi ng Mindanao, yung mga mababang lugar mag-ingat sa banta ng mga pagbabaha. So kailangan linisin ang kapaligiran, tanggalin yung mga basura, harap, kabila sa harapan, mga plastic na bumabara sa kanal. Yan kasi yung nagiging isang main cause ng biglang pag-flow ng malalakas o matataas na tubig, no? Alam nyo kapag nagsimula na talaga, no? Ngayong July po kasi, hanggang sa December o matapos ang 2026, sa pagtatala po ng pag-asa, nasa 9 hanggang 13 bagyo po ang papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero i-take note nyo, o take note po, hindi yan lahat malalakas. Meron yung mahina, merong malakas, no? Kaya kailangan talaga ng doble panalangin tayo na yung mga bagyong malalakas sa Philippines lang. Tapos yung mga mahihina, kung pumasok man sa ating Philippine Area of Responsibility, mga pag-uulan lamang na mahihina ang maibigay. Pwede pong ganon. At yung pangatlo paalala, lagi ko sinasabi, mag-imbak at mag-stock po tayo ng pagkain. Natatagal po ng pang ilang araw. Simula ho ngayon, no? Dahil simula ho ngayong Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado hanggang next week, diyan talaga magkakaroon ng mga tuloy-tuloy ng mga pag-uulan. Kasi kahit makalabas etong banta ng bagyong Henry, no, na mabubuo diyan sa loob ng ating Philippine landmass, may panibagong paparating. And then nandyan din ang epekto ng habagat o southwest monsoon, hindi rin nawawala. So kahit mawalang LPA, ang habagat magpapaulan sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Ito pala yung sinasabi na kinakailangan ho natin i-safety ang mga importanteng gamit, mga dokumento at mga papeles. Huwag nating sanayin na kapag merong bagyong malapit na o yung inanunsyo ngayon, bukas na ang landfall, saka pa lang tayo mag-aasikaso. Ngayon mag-asikaso na tayo. Si Kuya Francis nyo, concern ho sa inyo at laging nagbibigay ng mga paalala. Ito pa po, lagi ko sinasabi ito mga kababayan, yung mga go bags. Importante yan. Alam nyo, salamat po sa Diyos dahil hindi tayo talaga nakaranas ng sobrang mga malalakas na bagyo nitong mga nakaraang pong mga buwan. Laging nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility.
Kung di ako nagkakamali, nasa 2 super typhoon na ang na-monitor natin pero hindi yan nagkaroon ng direktang paglandfall sa ating Philippine landmass na dapat po natin ipagpasalamat. Yung panghuli mga kababayan, ito po, lagi ko sinasabi, napakahalaga ng ating panalangin sa ating Panginoon. Dahil itong super typhoon na namomonitor paparating dyan sa may bandang silangan ng ating bansa, kapag yan ay naging isang bagyo, no, alam nyo, yung prayer natin, pwede yung mag-record, hindi po mag-landfall, no? Doon sa advanced weather forecast, nakikita naman na lilihis yan, pero didikit po yung kanyang pinaka-trough extension ng kanyang hangin sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, dyan sa North Luzon, at sa ilang bahagi po ng Metro Manila. At ito, dagdag din natin kasi may nagtanong sa akin, so saan ba ang mga direktang lugar na pwedeng maapektuhan, posibleng maapektuhan ng banta ng bagyong mas malakas, no? Para mapaghandaan na. Yes, tama. Maganda po yung tanong ng mga kababayan natin. Ito ho, unahin natin yung parte po ng Eastern Visayas kasi dyan talaga yan eh. Ang Eastern Visayas po, yung mga lugar na dapat po maging alerto, kasama po dyan mga kababayan ko, yung Samar, Eastern Samar, yung mga lugar ho na yan. At sa parte naman po ng Bicol region, maapektuhan din. So ngayon, bukod po dyan sa banta ng bagyong paparating, kapag yan po ay mas lumapit, yung tinatawag ho natin na intensification o pagpapalakas sa habagat, pwedeng mangyari. So papaano ba yon, Kuya Francis, mangyayari? Kapag ka itong banta ng sama ng panahon, ito po, i-take note nyo, simula July 6 hanggang sa July 12, dyan po yung peak na pagpasok ng sama ng panahon na tatawagin bagyong Inday pag na-develop. Yung habagat hindi ganoon kalakas sa ngayon pero mas lalakas pa yan pag lumapit po ang mas malakas na bagyo. Kasi nagsisirculate yung hangin yan eh. Nagkakaroon niya ng mas malakas na impact. Kaya kailangan maging handa at maging alerto. Idagdag ko lamang po, no, meron kasing update ngayon, especially yung mga taga Batangas, nagbigay po ng forecast ang update ang LGU nila sa mga lugar po na walang pasok ngayong July 1, Wednesday. Dahil po ito sa banta ng bagyong Henry o high chance na low pressure area. Ngayong araw po, noong Miyerkules, ito makinig po kayo yung mga taga Batangas. Sa Balete, Batangas, wala pong pasok, no? O levels po, public and private. Sa San Juan, Batangas, no face-to-face classes, all levels, public at private. Sa San Jose, Batangas, wala din pasok. Rosario, Batangas, Taysan, Batangas, Mabini, Batangas, wala pong pasok. So ngayon, alam naman natin dahil nga sa extension o mas malakas na epekto ng banta ng bagyong Henry, walang pasok ang mga lugar na yan. Kaya ngayon, maging handa at maging alerto po tayo. Ngayon mga kababayan, dito ko muna tatapusin. Magbibigay ulit ako ng next update natin, no? Kaya antabayanan nyo mga kababayan. Muli, eto po si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster na nagbibigay ng latest update sa lagay ng ating panahon. Mga nanay at senior natin dyan, lahat po na nagko-comment, babawi ho ako sa inyo at sobra akong nagpapasalamat sa inyo ng lubos. Yan po muna ang ating pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.